Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang gobyernong pinakahinabla, the most sued government in the history of the Philippines. Malversation po yan. Hindi mo pwedeng ilipat-lipat yung pera ng gobyerno. Pinakahinablang gobyerno sa kasaysayan ng ating bansa. Ganito nga inilarawan ng dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon at dating Executive Secretary mismo ni BBM na si Attorney Vic Rodriguez ang kasalukuyang Marcos administration dahil sa kaliwat kanan at walang habas na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Naungkat ng Korte Suprema kamakailan sa ginawang oral argument patungkol sa isyu ng paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury upang punduhan umano ang mga proyekto na kahit na fully funded na ito. Partikular na ang Negros Panay Bridge na nakakuha na pala ito ng pondo sa pamamagitan ng loan sa South Korea na nagkakahalaga ng 174 billion pesos. Ang tanong ng taong bayan, saan napunta ang loan na ito na hanggang ngayon ay hindi pa nasisimulan ang naturang proyekto at taon-taon na lamang pinupunduhan ng gobyerno. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, umutang si Marcos tapos mamamayang Pilipino ang magbabayad. Napakawalang hiya ng taong yan. Sana masunog ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ninakaw talaga ni Bangat dahil advance siya kasi alam na niya hindi niya matatapos ang termino niya. Diretso na siya tatakas. Si Martin magnanakaw, nagtatago na kasi alam niya na babawiin ng taong bayan ang bilyon-bilyon na ninakaw niya. Kaya bantayan lahat ng exit na dadaanan niya. Sobra na at tama na ang pagnanakaw, panggagahasa sa batas at kaba ng bayan. Nagsabwatan ang mga kawatan sa administrasyon ng gobyerno. Convict them all, firing squad sa harap ng taong bayan para hindi tularan ang nasa gobyerno. Naku mga kababayan, nyari na. Ubus na ang pera ng Pilipinas. Tamba at si BBM binulsa ang inutang sa Korea. My goodness. Okay mga kababayan, magandang araw sa inyo. No? It's me again, Boy Sardinas. Napakaganda ng pag-uusapan natin. Huwag mong i-skip, huwag mong ipa-fast forward itong video na papanood nyo. Preview pa lang yung napanood nyo mga kababayan ha. Ang magpapaliwanag dito mga attorney. Nako, sa pag-uusapan dito sa video mapapanood nyo mga kababayan, yung mga inutang sa iba-ibang mga bansa, halimbawa nangutang sa Korea, o sa Korea yan. Tapos mayroong project na hindi pa man lang nauumpisahan, pinopondohan ulit. Anong ibig sabihin nun mga kababayan? Anong ibig sabihin? Alam ko, ang tama mong sagot, binulsa yan mga kababayan. At dito sa pag-uusapan natin mga kababayan, ay grabe no? Dito na makikita natin yung mga usapan about sa loan ng Pilipinas. Baga ang utang ng Pilipinas tayo pinagbabayad no, yung mga Pilipino. Uutangin ni BBM, uutangin ng mga galamay niya, bahala na ang Pilipinas. Bahala ng Pilipinas magbayad. Guys, saka sa video na to, grabe, nakakakilabot no. Kaya sabi ko nga sa inyo wala, lalo na maghihirap yung Pilipinas. Yun nga, tama nga ho kayo, tama ka. Nabudol tayo. At dito sa pag-uusapan natin mga kababayan, dito sa mapapanood yung video, susunod na, ay biruin mo, hindi daw dapat nililipat-lipat yung mga pondo. Halimbawa ay nasa ganitong bangko, ililipat-lipat mo. Pati yung PhilHealth mapag-uusapan dito mga kababayan. So ganito mga kababayan, no, hindi ko napapahabain yung pagsasalita ni Boy. Kasi isasama ko sa video na to mga kababayan, yung ginawa kong pagkampanya. Hindi, yung pagtulong natin sa PDP laban na pag-iikot. Yung sabi ko nga sa inyo ay nagkakampanya tayo, nagbablog. Pero mapapanood nyo rito, disclaimer yung bigas na pinamimigay ni Boy Sardinas hindi galing Kitatang Digong, walang mga sticker yan. Padala po yan ng sponsor natin from Israel. Kung hindi nyo nalalaman, charity vlogger po ako. Kung yung mga nang babas dyan, si Boy Sardinas binigyan ni Duterte ng pang-ayuda para pang-vote buying. No. Marami tayong ebidensya niyan. At ay maraming patunay niyan. I-scroll down nyo lang yung ating mga video, makita nyo, charity vlogger tayo. So nagkakataon lang, nagpapolitics tayo ngayon at ay meron tayong naibibigay sa ating kapwa at sa mga suka. Suka, team suka lang. Yan ganda. So ganito guys,
bago natin simulan, yung video mapapanood nyo, yung pinaka full video, panoorin nyo muna saglit itong ginawa kong pag-iikot, no? Pagsa-survey, tatanong kung sino ba talaga ang gusto ng taong bayan at kung bakit ba ayaw na nila talaga kay Team Marcos. So guys, maraming salamat sa nag-like ng video na to. Ipi-play ko muna, sama ko rito yung lakad ko kahapon. Okay? Tapos sa huli ng video, mapapanood yung drone shot, yung pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Ipapanood ko na naman sa inyo at napakalupit nun. Okay? So mga kababayan, mga kamarites, mga kumpare, panoorin nyo tong video, yung lakad ko kahapon. Tapos pagkatapos nun, yung kasunod na ng video yung napanood yung preview. Okay? Let's go! I-play mo na boy! Yun guys, magandang hapon. So isama lang ito sa vlog natin, itong pagkakampanya natin dito kay Tatang Digong. No? Disclaimer, yung ibibigay po natin, hindi po ito galing kay Tatang Digong ha. Galing po ito sa sponsor ko na sa Agorot. No? Agorot is sponsor from Israel. At yung iba pa sa mga tag-hirap sponsor kasi charity vlogger tayo. So nagbigay tayo dito nung nakaraan ng mga comfort room, CR. So naayos na kung sana napanood nyo nung nakaraang vlog natin. So ngayon syempre nangako tayo, bigyan natin sila ng bigas. O di ba? O disclaimer baka sabihin nyo bot buying to ha. Galing to, minsan nagbibigay ako, galing ko sa sweldo natin kay YouTube. Kaya yung mga nanonood dyan, shoutout po, maraming salamat po sa inyo. So syempre, eto meron din tayong suka. Syempre team suka tayo. Meron siyang suka, bigyan natin suka. At harap mo yung camera boy. Asan ba? Harap mo yung camera doon. Alright, so magandang hapon po sister. Ito na yung pangako ko sa inyong bigas. Oh, yung bigas na to, wala tong picture ng kandidato ha. Hindi po ito galing po ito sa mga sponsor ko. Naya. Oh, yan. Tapos may suka ka pa. Oh, kamusta yung CR nyo? Okay na okay? Okay na po yung kapitbahay nyo po wala. Siguro nagbaba na naman sila. Ito rin kasi guys, meron din tong bigas ibibigay natin. So wala po sila. So babalikan ko na lang. Kung hindi ko man ito ma-video, share dun sa sponsors natin. So wala po kasing tao. So ito, dinami ko na yung video. Ito na po yung bigas. Wala pong pangalan dyan ng kandidato ha. Pero Team PDP laban po tayo, no? Team Duterte. Ito po na yung sandali. So ito yung flyers natin mga babayan. O, diba? Flyers natin yan. So sister, ito po yung flyers natin. O, dalawa na kunin mo. Yan, tago nyo lang po yan. Yan po yung listahan natin pagdating ng eleksyon. Matagal pa naman eleksyon. Tabi nyo lang yan. At makita nyo po yan. Straight nyo pong iboboto yan ha. Basta solid tayong Tatang Digong. So ayan po. Ito, nabigyan natin yung bigas. Saka may suka na naman sila. So sister, maraming salamat ha. Si Founder. Thank you po Founder. Okay. So yun. So kasama ko nga pala yung anak kong bunso. Ayan o. Mamumundok kami doon kasi mamimigay pa tayo ng bigas. So tara doon. So let's go. Okay guys, diretso yung ating video. So dito pa rin tayo sa napakataas na bundok. Ayan, malapit tayo kay San Pedro. Alright, disclaimer mga babayan ha. Hindi ito galing kay Tatang Digong PDP laban. At itong pinamimigay na bigas ko, wala tong tatak na galing sa kandidato. Galing to sa Israel, sa Agorot. Kasi kung alam nyo, at kung hindi nyo pala alam, matagal na po akong charity vlogger. Almost nabigay na po natin ng bigas, siguro mga 150,000 na halaga ng bigas. Kung gusto nyo makita, may patunay tayo dyan. Nasa baba ng aking mga video, makikita nyo hanggang sa Mindanao kung saan na tayo nakaabot. So syempre, pinapakita ko dito sa video na to. At ito yung nabigyan natin ng CR. At tingnan natin kung ayos na ba, pati doon. Yan, syempre nangako tayo nung nakaraan, mamimigay tayo ng bigas. Okay? So harap mo yung camera doon boy. Yan, ito yung bigas natin. At syempre, nagkakampanya pa rin tayo. Ayan may dala tayo ng syempre, meron tayong listahan. Ngayon pa lang. At meron tayong mga suka. Ayan suka. Syempre, team suka Ito yung paltandaan natin na team suka tayo, PDP laban. So ito yung bigas natin. Napakasarap po ng bigas na to. Hindi po ito yung katulad na pinamimigay nila na merong mga tawag doon, mga insekto. Mamahalin to kahit wala kang ulam. No, kahit sardinas lang, kahit sausawan lang ang suka, mabubuhay ka na. Masarap tong bigas na to. Syempre, pinamimigay natin talagang walang tatak yan ha. Disclaimer, hindi po ito galing Tatang Digong ha, yung mga bashers natin diyan. So tara, dalhin natin. So eto na tayo. Ito. Magandang hapon po. Ayan sila kuya. Ito na pala si ating Amerikana ng kabundukan. May hawak pa Doberman, baka naman lapain ako niyan ha. Lang ko kasi lumalabas baka lumalabas. Yung pangako ko sa iyo dati na nung nakaraan, bigyan kita ng bigas ha.
O walang pangalan to ng kandidato, hindi to galing kay Tatang Digong ha, baka sabihin mo. Bawal hong namimigay ang kandidato ha. Ano po yun, vote buying yun kasi charity vlogger po ako, kaya po ako namimigay din ng bigas ha. Hindi to galing kay Tatang Digong ha. O yan, napakasarap na bigas yan kahit wala kang ulam mamayang gabi. O, di ba? Tapos kuha ka na isang suka. Siyempre, team suka tayo eh. Ha, di ba? O. Tapos sila ate, tete, mabibigyan ko na ng isang bigas. Kasi hindi pa tapos yung CR nyo. Kadagdagan ko na lang yan, dapat matatapos nyo ha. O yan, isa lang muna binigay ko sa kanilang bigas kasi kailangan tapos yung project natin CR na bigay sa kanila. Tapos meron ka din suka. O ha. O ayun, may suka ka ba? Yung ba yung bigay ko nung nakaraan? Pinipid nga nila. Tinipid, no? O, wag nyo nang tipirin yung suka na yan. Dapat sa, sa eleksyon, mas marami pang bibigay ko niyan. Pag nanalo yung PDP na laban ay, karton suka mamimigay ko. Karto suka. Oo. Karton suka, ano. O, ito may listahan din ako ng Team Duterte. O, yan, alright. Sige, okay. O, yan ha, meron ng yan, may listahan na tayo dyan. O, ha? O, ayan. Di ba? Tapos, ikaw, tay, sama ka na lang sa vlog ko. Sino ba boboto mo, ha? Marcos, Team Marcos o Duterte? Noon pa Duterte na. Anong hingin mo sa kanya pagbalik mo? Ano po, Team Duterte po, yung mga senatorial. Gusto mo bang iboto ang Team Duterte? Ito po yung yung niya, ang flyers niya. Yan po yung mga senatorials. Sure ba tayo na iboto niyan? Ito magandang naging resulta, 'di ba? Kasi dami niya disiplina. Saka maraming project na natapos, no? Ano sabi mo, tay? Ano ba mga senatorial Ito ba? ni Boss Digong? Yan. Ayan yan po yung mga senatorials niya. Ikaw ba, tay? Sino bang gusto mong iboboto itong darating na eleksyon? Team Marcos o Team Duterte? Yung pong nasa puso nyo. Siyempre, Team Duterte tayo. Kasi hindi ko rin masyadong maano sa panahon ngayon kasi. Yung pamumuno ng halimbawa katulad niya nung kulang kasi ang gulo eh. Magulo ngayon eh, no? Ang gulo. Kaya para bang nung nakalipas na kay Duterte, medyo nawala yung mga maraming nawalang mga katulad ng mga adik-adik yan. Kung anong-ano. Para bang medyo umano yung bansa. Pero sa ngayon, dapat talaga may kamay na bakal. Yun. So, yan na. Nadamay ko po kayo sa video. Wala po itong musapilitan at ako ay nagsosurvey lang. At ayan, PDP laban. Team Digong din po sila. Dahil Team Digong kayo, meron ka pong suka, sir. Alright. So, ikaw din tayo. Meron ka suka. Yan lang po. Pensya lang kayo, hindi nagbibigay ng ayuda si Tatang Digong. Bawal kasi vote buying yun eh. Habang tumatanda, umaasim. habang tumatanda, Yan. Mas maganda habang tumatanda, umaasim, hindi pumapakla. hindi mapakla. Kaya salamat sa suka. Yan. Okay. So yan, maraming salamat po So Nay, susunod yung bigas nyo pa, dadagdagan ko pa yan kasi pag naayos na yung CR nyo, pag makita ko kasi hindi ko pa masasama sa vlog kasi hindi pa raw tapos. Ayos na, ayos na. Okay na, salamat. Yan. Sunod na nabibigay niyo ulit sa amin. Suka ulit. Wala, kuripot si Tatang Digong eh. Hindi, at least kahit kuripot yan, pag nanalo naman ng Team Duterte, mas gagandang Pilipinas. Mas maganda kasi hindi nagpapaano sa ayuda. Importante, may trabaho at magandang bansa. Hindi tayo dinadaan sa mga ayuda kasi pang mga kurap yung mga nagbibigay. Pag binigyan ka ng 5,000, 5 kilong bigas, tapos kukurakutin din naman sa susunod na pag-upo nila, di ba? Mas maganda na lang yan. Kahit pa paano, may nagbibigay po kasi charity vlogger din naman ako. Saka walang pangalan niya ng kandidato Saka masarap po yan. Kasi disclaimer, kasi baka sabihin nila nagbo-vote buying tayo. Kung gusto nyo malaman, talagang namimigay talaga ako ng bigas. Okay? Sige, Nay. Thank you, sir Okay. Thank you po. Okay. So, yun mga babayan, kita nyo. At doon pa, punta tayo doon kasi meron pang isang pamilya doon at nagpapagawa rin tayo doon ng CR at nagbigay din tayo doon ng CR. So, iba naman pamilya yun. No? Diba? Shoutout sa mga sponsors ko sa Israel, Team Agorot, at sa Team Taghirap. So, let's go doon. At nandito naman nandito yung anak ko. Ayan, bigay din tayo ng flyers dito. Di ba? Shoutout sa mga DDS natin ng mga kaibigan. Ayan, mamigay tayo ng suka rin
At magbigay na tayong bigas. Wait lang. So ayan, kasama ko yung anak ko. Siya may dala ng bigas. Dito naman tayo sa isang pamilya na naggagawa ng CR. Alright. Ayan o. Yung aking bunsong anak. Kasama ko sa pakataas na bundok. Minsan nandito sa San Pedro eh. Oh. Hindi natin makita tayo ngayon ha. Tapo! Yun o. Napakaganda. So mga babayan ha. Ito yung dam na iniwan Tatang Digong, pinakamalaking project sa buong Pilipinas, pinakamalaking dam. Tandaan nyo, pag natapos to, napakalaking tulong nito sa mga kababayan natin. Ha, especially sa Metro Manila. Nako, napakalaki, napakaganda niyan. Bukas magpapalipad ako ng drone. Sa huli ng video na to, papakita ko sa inyo yung drone shot. Okay? Ito, balik tayo dito. Ito yung mga tropa, oh. Ay, kasisipag, kaganda ng bahay, oh. Kubo-kubo. Saan yung CR natin dyan? Yun o, yan pala yung CR nila. Tapos to bukas. Yan o. Ito yung, ay, Puso Negro. Yan, ito. Yan, kalalim. O, yan, nice na yan. Yung isa nandun kasi hindi pa tapos. Kaya hindi ko pa kinumpleto yung bigas nila. So, yan. Dito yung flooring. Ano lang to. Okay, okay. O, tabing bahay pa. Alright. At bigay mo yung bigas nila. Magkunin mo dito. Oh, may bigas pa kayo mga parekoy. Oo. Hindi ang galing kay Duterte ha, disclaimer ha, hindi namimigay si Tatang Digong. Baka sabihin nila nagbo-vote buying tayo eh. Hindi, mga kuripot Tatang Digong, bawal 'yon kasi vote buying 'yon eh. Saka walang picture 'yan ng PDP laban. Mas magandang sabi sa video, alam niyo naman. Saka meron kayong suka, syempre. Tapos ito yung mga senatorial ni Tatang Digong. Yan, ang boboto natin. Tapos may suka kayo, team suka. Alright, so yan, nasa sponsors natin sa Agorot, sa Israel. So ito po yung CR nila. So hanggang bukas so tapos to. So soon, masasama na lang sa video. So ngayon sa video na to, ito muna. At syempre, diretso yung ating video. So sa video na to, ay sa huli ng video, kung makakapagpalipad tayo ng drone bukas ng umaga kasi mas maganda, sama ko, huwag kayo mawawala sa huli ng video para makita nyo po ito. Ito yung pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, Tatak Duterte. Alright, so tuloy yung ating video. Let's go! Ito na yata ang gobyernong pinakahinabla. The most sued government in the history of the Philippines. Yung grupo ni Justice Antonio Carpio, hinabla din namin si Speaker Romualdez, di ba, ng Mandamos, hinabla ng P3PWD. Dahil yung representative namin, na ayon sa order ng Supreme Court, ay magpalit lang kami ng nominee. Hindi na ako. Ay ginawa naman namin, pinoclaim naman ng COMELEC at nag-oath sa isang RTC judge. Ayaw pa rin niyang paupuin. Ayaw mo niyang bigyan ng oath, ceremonial oath dyan sa House of Reps. Kaya kami pumunta sa Korte Suprema at nagsumbong na i-declare na ang constitutional yung internal rule na yan ng House na kahit na proclaim ka na, naka-oath ka na, hindi ka pa rin makaupo pag hindi ka nag-surrender oath dyan sa Speaker. Abay, kung ganyan po pala, pwede po pala ang Speaker, ay pwede niya mabito o mawalang bisa ang boto ng tao sa 391,075 votes namin. Hindi pa rin kami makaupo kahit may order na sa Korte Suprema. Ano yan? Anong klaseng speaker yan? Talagang obvious na po yan, na yan ay paghihiganti. Itong mga Marcos ay mapaghiganti o vindictive. At itong si Speaker Romualdez ay kasama po dyan bilang pinsan niya. She is part of the Marcos dynasty. Kaya ganyan po. Sana naman ay dahil rule of law tayo, demokrasya tayo dapat, ay hindi sila ganyan. May isa pang nagabla sa kanila, yung aking mortal enemy na si Topacio. Inabla din sila sa ombudsman, criminal case. Kasi wala na pong mapuntahan ng mga tao. Wala na po dahil ang hawak nila sa kapangyarihan ay hawak na sa leeg. Hindi man tayo na martial law. Malapit na po tayo, parang ganun. Ito pa, meron pa silang House Committee sa House of Reps. Siyempre, utos din yan ng Speaker. Na lahat ng mga pro-Duterte na mga vloggers ay narco-vloggers daw. Kaya pinapatawag nila ngayon. At pag ayaw nila ng sagot, iko-contempt na naman nila at kanilang ipakukulong. Ano ba yan? Hindi po tayo ganyan. Demokrasya po tayo.
Ayaw po natin ang sagot nila. Hindi po ibig sabihin na sila ay nagsisinungaling. Mag-aral naman po kayo dyan ng Stonewall versus Jokno. Hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. Anong sinasabi ng iba? This is a failed democracy. A failed democracy. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads, the Panay-Guimaras-Negros Island bridges, or the PGN Bridges project, and payment of right-of-way. These are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Not all of them, Your Honor. Some of them pertain to health projects. No, I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PGN Bridges project, and payment of right-of-way, correct? In a sense, they are Yes, routinary, they are. ordinary expenses. They Of they expenditures. pertain to construction projects of the government, correct? Infrastructure. Yes. You can call it that, infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing, FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So when funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Yes. Your Honor. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. Yes. All right. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? There are so... This I'm sorry, Your Honor. Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on Yes, that. Whether please check on that. Yes, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Yes. Because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects How of the can government. the government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what funded. is the reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on Correct. the reasons of the I go congressman. now, yes, to my next question. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, there is nothing to spend for if the project has not even started, Your So Honor. where is the money? The money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed So we appropriations. have unused funds for the project, and yet we still got money from PhilHealth to supplement this fund that
has been unused for years. Sinabi nga ng Korte Suprema nung isang napakahusay na justice dyan, yung hukom natin, si Justice Ami, na hindi mo pwedeng gamitin sa iba ang pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth para sa PhilHealth lang. Hindi pwede yan. I take special interest sapagkat pagka ho sa gobyerno kasi, yung isang pera ay para sa isang specific na paggagamitan lamang at yan po'y ginalaw mo, malversation po yan. Malversation of public funds po yan. Hindi mo pwedeng ilipat-lipat yung pera ng gobyerno, lalo na yung specifically and specially intended to fund a specific project or to fund a specific purpose. Kagaya po nung sa PhilHealth. Kaya yan din po yung ating argumento dito sa kasong inihain natin sa Korte Suprema, questioning the legality and the constitutionality of the illegal, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Dahil ziniro po nila ang PhilHealth ngayong taon. Wala pong binigay na pondo ang Marcos administration sa PhilHealth ngayong taon. Bawal po iyan. Bakit? Meron po kasing special source of funding ang PhilHealth eh. At yan nga po yung mga buwis na nakukolekta mula doon sa tinatawag nating sin products o yung sin taxes. And our basis again for saying that this is unconstitutional is the Constitution itself, na yung Article 6, Section 29, subparagraph 3. Malinaw po dyan that all money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. So malinaw po yan, sinusubaybayan natin itong nangyayaring oral argument sa Korte Suprema sa nauna ng kaso questioning yung legality ng pagkuha ng Bongbong Marcos administration sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth. Sapagkat ito po ay closely intertwined if not talagang related dito sa ating kaso na nakabinbin din sa Korte Suprema na magkakaroon po ng tinatawag nating preliminary conference na sa darating na Biyernes, February 28, at may nakatakda na pong oral argument din pagdating po ng April 1. Kaya po mahalagang pag-usapan natin to dahil lumilinaw na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Namumuro na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Therefore, sana makaabot din ito sa Korte Suprema, mag-issue na rin sila ng temporary restraining order para matigil na yung patuloy na pag-disburse nung pera na bahagi po ng ating national budget ngayong 2025 dahil baka mamaya madeklarang unconstitutional itong national budget natin ngayong taon 2025 na-disburse na po halos lahat, we will end up with a mere paper victory. Sure, it's still going to be a legal and moral victory pero kawawa pong sambayan ng Pilipino dahil pera nyo po ito eh. Tayo po ay nag-expose lamang, nagbubunyag ng mga anomalya sa ilalim ng Marcos administration. Dinadala natin sa korte sapagkat tayo rin sa hakbang ng maisog ay patuloy na nananawagan sa lahat, Pilipino, taong gobyerno, ordinaryong tao, to uphold, respect, and defend our Constitution. Eto nga nahuli natin sa tulong ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao at inilahad din po natin ito kasama si Pangulong Duterte na panay blanco yung Bicameral Conference Committee report na naging basihan at pundasyon ng ating taunang budget. And update ko lang din po kayo dahil lahat kayo ay kasali rito. Nag-meeting po kanina uli, nagpulong po. Kaya po ako medyo na-late din ay nagpulong po kami nung ating grupo ng mga petitioners dito sa kasong ito. Nag-meeting po kasama yung ating mga abogado at pinag-usapan na pinagpaplanuhan na po yung ating preliminary conference na gagawin sa Friday at naghahanda na rin po kami with all the heavy research na aming gagawin at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Baguio during the summer session of our Honorable Supreme Court. Sana ay patuloy na
manindigan ang ating mga mahistrado, ang ating mga hukom sa Korte Suprema sapagkat wala na pong matatakbuhan ang masambayan ng Pilipino pagka ganito tratuhin ng Executive at Legislative Department ang ating saligang batas. Talagang sinasalaula makikita natin, malinaw naman sa saligang batas, hindi mo pwedeng galawin. Yung pera ng PhilHealth, ginalaw nila, pinampondo raw ng mga programang napondohan na. Ito'y talagang patuloy na pambubudol ng sambayan ng Pilipino. Batiin ko lang po si Terence Gerald Castanares, kanina pa bumati, good afternoon. Ganon din si Larry Calderon, si Angel McIntyre watching from Cebu, attorney, kay Ron Cedric Miguel, at kay OFW ako. Hi po, attorney, fully support po kami dito sa Israel. Kagaya po na sinabi ko, pwede po kayong yung mga OFW natin gustong sumali sa ating talakayan, pwede po kayong sumampa sa ating live. Sa comment section, ilagay lamang po ito, hashtag number 56, watching from, kung saan po kayo naroroon. At we will give you access dito sa ating ginagawang pagla-live. Kay JM Dapogi, attorney, posible po ba na maibalik yung kinuha sa PhilHealth na nauna? Basta po yan ay nadeklarang unconstitutional. Susunod po dyan ay yung criminal liability and accountability ng mga nakialam sa pera nating mga Pilipino. Importante po yan at pag-usapan natin patuloy-tuloy dahil kanina nagpapasalamat din ako sa Bombo Radio Philippines sa kanilang interview. They gave me enough time sa kanilang live interview kanina. 9 o'clock in the morning and I was given, I think, more than 20 minutes sa live interview. At yung isa pong magandang naitanong sa akin doon, paano raw po natin lalabanan ang inflation pag tayo ay senador na? Sabi ko sa kanila, ang inflation dito sa ating bansa sa Pilipinas will only get worse before the next administration can make it better. Anong ibig sabihin nun? Hanggat sa pamumuno ni Bongbong Marcos, hindi po bubuti ang inflation. Bakit? Yung inflation po nagsisimula kung paano natin gamitin yung ating taunang budget. And yung budget po dapat prudent na tayo from the projection, from programming, from planning to budgeting process and all the way to its utilization and execution. Meaning, you do not spend more than what you earn. Sa pitaka po ba ninyo, hindi ka pwedeng mag-shopping na yung bibilin mo ay higit sa nilalaman ng pitaka mo. Hindi ka pwedeng mag-grocery na yung pera mo ay kakaunti kaysa doon sa halaga ng bibilin mo. Ang nangyayari po, sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, we keep on spending more than what we have. Hindi po pwede yun, hindi po yung sustainable. Kulang po tayo, deficit po lagi ang national government. At pag kulang ang buwis, para mapunan, mangungutang na naman ang Pilipinas. At yung utang na yan, magising po tayo, hindi po si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon ang magbabayad niyan. Ang magbabayad po niyan tayong mga Pilipino. Kaya ginigising ko ang inyong isipan, puso't damdamin para marinig po ang inyong tinig. Makialam kayo, pera nyo po ito. When we speak of national budget, pera nyo po ito. Now, paano dapat labanan ang inflation? Magsimula ang gobyerno sa sarili niya. Magsimula ang gobyerno sa kanyang sariling budgeting process. Dapat meron tayong fiscal discipline. Dapat matuto tayong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Yun po yung ibig sabihin ng fiscal discipline. Dapat po marunong tayo ng austerity program or austerity measure should be put in place. Yung pagtitipid. Paano tayo magtipid? Tigilan nyo na po yung walang katuturan ninyong AKAP at AYIX, yung korupsyon ninyo dyan sa ating national budget na itinatago ninyo sa mga flood control programs. Yan po yung ibig sabihin ng fiscal discipline at austerity measure at yung tinatawag nating belt tightening. Maghigpit po tayo ng sinturon. Hindi po yan ang tugon. Meron po lumabas na balita na bibili ng missiles ang Pilipinas at kung ano pang gamit militar o pandigma. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong missiles. Hindi po bababa ang presyo ng bigas
kung meron tayong bagong barkong pandigma, kung meron tayong submarine, aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga sundalo mo. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga marino mo. Aanhin mo ang submarine kung yung pamilya ng yung mga sundalo gutom. At na-diskurso ko po sa inyo, pati yung estado ng ating public education system. Gutom na po ang kabataang Pilipino, ginagawa pang mangmang. Hindi po natin kailangan ng mga makabagong gamit pandigma at ang gamit militar. Kinakailangan po muna natin tugunan yung inflation, yung kagutuman, yung kahirapan, yung criminality at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Ito po ang dapat nating tugunan. Ito po yung dapat nating pinag-uusapan. Kaya yung PhilHealth funds sa pinakailaman, malversation po iyan. Dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang nakolekta base sa mga taxes on special purpose, because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Yan, malinaw po yan sa ating saligang batas. Kaya Mers Brillano, hello Senator Attorney Vic, good evening, watching from Taiwan. Kay Maraya J. Wahabs Rubio, watching from Bacolod. At kay Wilson Kaadan, watching from Abu Dhabi. Ready na po tayo magpasampa, magsabi lang po kayo. Again, maglagay lang po sa comment section natin, hashtag 56 watching from, and we will give you access para po marinig din po natin, maging mas interactive. At ito talaga ang programa ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya Eileen Samson Seniza, Attorney Vic, nakakainis ang makita ang mga surveys na wala ang name niyo po. Sinasadya po nila yan. Dahil natatakot sila na sa tulong ninyo tayo mapunta sa Senado dahil tayo ang magbubulgar lahat ng katiwalian nila. Huwag po kayo masiraan ng loob. Ang tunay na survey ay sa May 12, 2025. At kayo po ang tunay na sentimiento ng sambayan ng Pilipino. Kasama ko ang hakbang ng maisog sa ating kampanyang ito. Kasama ko at kabahagi tayo sa Team Suka. Nakita naman natin kung paano minamaliit ng Bongbong Marcos ang mga higit na kararaming Pilipino. At minamaliit po niya yung mga minsay na utusang bumili ng suka. Kayo po yun, masang Pilipino, at hindi lang yung masa. Alam mo ninyo, kapag kami nag-uusap-usap, siguro sa ating lipunan, malaki na, napakalaki na 3% lang siguro ng populasyon ng Pilipinas ang hindi na utusang bumili ng suka. 97% of our population, minsan sa buhay niya, ay nautusan ng kanyang ina or ama bumili ng suka. At wala pong nakakahiya doon. Lahat po ng may dumaan sa isang normal na kabataan, nautusan po. And I'm happy, normal ho, at masaya ang aking kabataan at ako'y nautusan minsan, hindi lang minsan, maraming beses ng nanay ko. And I enjoy. At yan po ang Team Suka, lagi ko nga sinasabi, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang patuloy na tutugi sa mga nambubudol sa ating mamamayang Pilipino. Kay Romel Legaspi Perla, magandang hapon po, Attorney Vic Rodriguez. Kay, hindi ko mabasa yung iba yung pangalan, hindi ko po maintindihan. So, yeah, we are ready. Yung mga gusto pong mag-join ng live, welcome po kayo. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, idiomatic expression lang daw po yan, nautusang bumili ng suka. Idiotmatic po siguro, automatic na idiot. O sino man ang nagsasabi niyan. Alam mo ninyo, kaming mga Duterte approved and certified candidate, at ako po bilang hakbang ng maisog, ay abhor and I shun yung negative campaigning. Tayo po ay sumasagot lang sapagkat sinimula nila na mag-negative campaigning, wala pong masamang sagutin.
yung kanilang patuloy na pambubudol sa ating mamamayang Pilipino. Kaya natin sila sinasagot, itinutuwid natin itong kanilang panggagaslight. Ngayon, kumakambyo po sila. Ang kanilang postura, the usual, pag naiipit ka na, pa-victim ka. Pa-victim ka, paawa ka na, saan ka naman nakakita? Yung nang bubuli, ngayon, ang dating, inaapi na. At parang siya pa ang kawawa. Sinimulan ang negative campaigning, hayaan nyo kaming i-refute or sagutin or i-debunk itong patuloy na paggagaslight at pambubudol ninyo sa aming mga Pilipino. So, yun po yung ating pinag-uusapan, malversation po. Doon na papunta yung usapan dyan sa oral argument. Lumalabas na meron pong lumustay ng pera ng PhilHealth at ginamit sa hindi dapat paggamitan. And this is the very same issue that we have raised before the Supreme Court in our petition for certiorari and prohibition, questioning the legality and the constitutionality of the 2025 budget. Matatandaan po ninyo, hindi lang kasi PhilHealth ang kinuhaan nila ng 60 billion Yung DBP at Land Bank, hindi ba kinuhaan nila ng combined 75 billion pesos. Tapos hindi pa rin natin naririnig saan ginamit yung 117 billion pesos ng PDIC. Yung present budget naman po natin, binawasan nila ng 87 billion pesos more or less. Yung pondo po para sa pensyon ng military and other uniform personnel. Binawasan po nila yan at makikita nyo yan dito sa budget na unconstitutional at immoral at illegal at criminal na pinasa po nila. And dito po sa magaganap na preliminary conference, we are very eager to find out ano kaya yung ipakikita nilang tinatawag na enrolled bill. Sapagkat yung motion po natin na mag-issue ng subpoena at ipalabas yung original copy of the General Appropriations Bill at original copy of the enrolled bill ay pinag-utos na po ng Korte Suprema. So ilalabas po nila yan by Friday. Tingnan po natin dahil ikukumpara natin yung hawak natin na certified din na enrolled bill sa ilalabas po nila. Welcome at lahat po ng ating guest. Welcome po si Ron Kits, kay Virgo at 903, kay Killer Smile at kay Gab. So paano ito? They will isahin natin si Ron's Kits. Welcome Ron's. Nasaan si Ron's? Ron's, hello. Wala si Ron's. Ang nandito lang na nakikita ko si Gab, si Virgo at 903 at si Killer Smile. So, yun. Sorry, sino ito? Si Ron's. Good evening po, Sen. Good evening po sa inyo lahat. Sige, ganito gawin natin para let me traffic you. Unahin natin si Ron's Kids. Hi Ron's. Go ahead. Ron's? Hi, magandang gabi Ron's. Kamusta ka? Si Ron's, I encourage all of you to, kung pwedeng buksan po nyo yung camera dahil marami pong nanonood para makita at makilala rin ho kayo. Ron's. Sige, baka mahihain si Ron's. Lipat tayo kay Gab. Go ahead, Gab. Ayun si Ron's. Hello, Ron's. Kamusta ka? Hello po, sir. Hi, Gab. Sir, may tanong lang po ako. Sige, sana mabuksan mo rin yung camera mo para makita ka rin. Ano po? Oo. Hi, Gab. Sir, may tanong lang po ako about po doon sa nasampay niyo pong kaso sa BICAM report po. Ano po ang naging action po ng Supreme Court po? Meron nakatakdang hearing yung preliminary conference, Gab, ngayong Friday at pinadadala sila nung original copy nung enrolled bill at nung original copy ng General Appropriations Bill.
Maganda yon dahil mabibigyan din yung ating mga abogado ng pagkakataong masuri kung ano yung maipapakita nilang enrolled bill. Dahil after naman ng hearing na yan, tayo po ay muling magla-live at magbibigay ako sa inyo ng update on what transpired sa Korte Suprema ngayong darating na Friday. But thank you, Gab, for your interest dito sa kasong ito. Makikita natin na hindi lamang yung mga academician, yung nandoon sa yung matatalino, yung mga nagmamarunong, kundi tayong mga ordinaryong Pilipino ay invested at interesado dito sa usaping budget. Thank you, Gab, ha? Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.